po. So ayun, ito na. Ang unahin natin mga kababayan ay itong sabi nga ni Boying, no? Ipapanood ko sa inyo yung nangyari na nanumpa nga siya, nag-take oath or ito mga kababayan. Ito ang sabi ni Boying, mga kababayan. So nag-take oath na nga siya at ang sabi nga ni Boying ay si Sara Duterte ay pag-iimbestiga at pagpuprosecute, no, sa Vice Presidente maaaring gawin, sabi ni Ombudsman Boying. Nako, ito na nga ang sabi ko mga kababayan. Talagang tama nga ang sinabi ni Aimee. Ngayon lang nga, sa lahat ng sinabi ni Aimee 10, 11 ang hindi totoo. Pero ngayon napaniwala na talaga ako na tama nga ang sabi ni Aimee na talaga namang ginawang ombudsman si Boying para targetin si Sara, no? Which is karapat-dapat naman talaga siyang targetin. So ito na mga kababayan, iparinig ko sa inyo ha, pakinggan ninyo. Ito. At nanonood ang ating mga kababayan, nandiyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi hindi ko never nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final sa ni Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. At yung demanda ng House, hindi ko yan pinapansin talaga kasi wala yan malayo yan sa bituka namin sa DOJ. Dahil lang amin nun, ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. So, ayun na nga mga kababayan. Yung isinampa ni Trillanes laban kay Sara at yung isinampa ng mga House or ang mga kongresista laban kay Sara ay hindi noon pinapansin ni Boying kasi marami siyang ginagawa at the time. So ngayon po na siya ay ombudsman, tutukan na niya. Naku po, mga kababayan. Ano nga ba yung mga sinasampa ni Trillanes? Ito po yung sinasabi niya na merong 2.something billion bank account, joint bank account ni Duterte at ni Sara na ito ay galing sa droga na pera. Naku po. Ito yun sabi ko sa inyo mga kababayan. Ito sana, sa mga kababayan, ito sana ay lalabas kung natuloy yung impeachment trial ni Sara. Sabi nga ni Trillanes, kung matuloy yung impeachment trial, kung natuloy na kinalkal yung naturang tawag dito, yung naturang mga ebidensya doon sa impeachment complaint laban sa kanya, ay magkakaroon daw ng game changer. So ano ba ibig sabihin ng game changer? Yung pananaw daw ng mga bubong DDS, no? Mas lalong mawawala at mas lalong magigising itong mga bubong DDS. Yung dating DDS na tulog na na-hypnotize, magigising daw sila na parang tama nga pala si Trillanes. Yun nga, sabi ni Trillanes mga kababayan. So bago tayo magpatuloy doon kay Boying, no, ano ko sa TikTok mga kababayan. Ito, Trillanes game changer sa impeachment. Actually, totoo yan mga kababayan tututukan na daw. Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the documents just like what happened way back, sir. Yes. Kay dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona also. So, dalawa ang pwede magbigay, the bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Yeah, I was gonna go there because Yes. you're talking about the former president Yes. and the impeachment is against the vice president or his daughter. So, joint account kasi So siya. damay. Damay talaga. So, kaya nga, I'm so confident, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, when, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended, challenge siya nung na, are you willing to sign the waiver now? O, nagwala siya. That's the case every time. Naku. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver. Kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth,
Nag-sign ako ng waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko ngayon siya. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayo. Ayan, narinig nyo mga kababayan, yan po yung isa sa mga nireklamo ni Trillanes, itong pera na bilyones or 2 billion something na galing sa droga na ipinasok nga nitong mga drug lord, no, kila Sara, kila Digong, kasi joint bank account ito mga kababayan. So, yun yung mga i-final ni Trillanes, mga kababayan. Marami-rami pong i-final si Trillanes dyan. So, ngayon mga kababayan, kung naalala nyo, bukod doon sa itong kay Sara, dito sa confidential fund, meron pang itong kaso ni Pulong, ni Manscarpio, ng asawa ni Sara, na yung smuggling sa ganon, na nagkakahalaga ng 6 billion. Billion po ang usapan dito mga kababayan, hindi po million. No, so actually walang masyadong pumansin kasi nga ang Supreme Court ay pabor sa kanila, and then itong ombudsman ay pabor sa kanila. So parang wala lang nangyari sa mga complaint ni Trillanes at sa mga itong grupo ng liberal, no? So parang kinitoy-kitoy nga. Parang kinitoy-kitoy lang ni Digong itong batas sa Pilipinas kasi nga hawak nga naman ni Digong itong batas. So ngayon mga kababayan, ito nga ang sabi ni Remulla. Ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Maski dyan. Anong formal kayo pinagsasabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko sa publiko. Ngayon na, isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Ayan na, di ba? Ayan na mga kababayan, kita ninyo. Ilang beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, Yan yung una. si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan niyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. We have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ang ito nangyayari. Ito ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamaian Tama. na nakikita natin sa ating lipunan. Tama. Naghain kami ng resolusyon na hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas, isa sa mga leader ng Double Death Squad, nagmamatigas noon tungkol dun sa Shabu Laboratory na yun. At sinabi na si Michael Yang, isa rin sa nasa likod dun sa Shabu Laboratory doon. So, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Naku, Noong panahon na yun, si Michael hindi Yang. alam ni Colonel Acerto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte. Kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Acerto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor. Yun yung dahilan mga kababayan, matagal nang alam ni Digong yan. Ngayon, nung nalaman ni Digong na may mga kumakalaban sa kanya, binabaliktad niya. Sabi nga ni Acop, no, ni Congressman or ni Representative Acop,
sa panahon ni Duterte, kapag hindi ka kaalyado, nasa listahan ka sa war on drugs. No? Kapag hindi ka niya kaalyado o kalaban ka sa kanyang gobyerno, matutukhang ka. Nasa listahan ka ng tukhang. Kaya ngayon mga kababayan, ito si Trillanes, hindi basta-basta ni Digong matukhangin kasi nga magdalo ito eh. Oo, maraming maraming backup, matapang ito, kinakalaban nga si Gloria nito eh. So, yun po ang kadahilanan mga kababayan na tinawag si Trillanes nilang tirililing, sundalong kanin, pinto mo sa pagong, baliw, saltik, yun ang pinapakalat nila. Na kung saan ngayon mga kababayan, lalong-lalo sa mga DDS na nanonood sa akin, magising na po kayo. Yung sinabi ninyo noon, kahit ako, aminin ko man, kahit ako nasabihan kong trililing si Trillanes noon. Kasi nga, syempre, kinakalaban mong presidente, ano bang power mo, ano bang laban mo? So ngayon mga kababayan, nung napagtanto-tanto ko at nabalitaan ko na meron palang warrant na darating si Digong bago ang March 11, I will tell you frankly, March 11 hinuli si Digong, pero April pa lang, alam ko na may warrant na. May, June, July, August, wait lang. January, February, mga January alam ko na aarestuhin na si Digong. So pinagplanuhan, may plan A, may plan B. Kasi mahirap kasi sabi nga ni Digong, hindi siya papayag na maaresto, makipagpatayan siya at lalaban siya. So ngayon alam ko mga January, February, alam ko may warrant na siya niyan, pinagplanuhan na ganito ang gagawin kung paano siya mahuli kasi maglalaban maraming guns eh. So ngayon nung nahuli siya, doon ko umpisa na siguro mga November, December, hindi talaga ako naniniwala kay Trillanes noon pa man. Pero nung nalaman ko mga November, December, tapos January may warrant na siya, hindi pa rin ako kontento noon. Actually, nung narinig ko ito nung November na si Digong ay arestuhin na nga at nagsalita na nga si Trillanes na November, antayin lang natin as soon as possible. Meron ngang warrant na darating at huwag kayong mag-alala, aarestuhin na nga. So, hindi pa ako kampante at the time. Ang issue ko doon, ang tinitira ko doon ay yung about dito sa yung bumagsak na tulay sa Isabela, itong tawag dito, itong build. Diba kung naalala nyo, nakilala nyo po ako sa build. Kung saan nga makita itong build ni Digong. So ngayon, doon ko napagtanto-tanto na lahat pala talaga ng sinabi ni Senator Antonio Trillanes IV ay totoo. Kasi bakit? Nakulong si Digong eh. Kasi kung hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Trillanes at kung hindi totoo lahat ng ipinasa niyang ebidensya, si Digong ay hindi makulong sa ICC. So ngayon sa katunayan na nakulong si Digong, na aresto at hinatid sa ICC, so ibig sabihin, totoo nga ang mga sinabi ni Trillanes. So ngayon, naniniwala na ako na totoo si Trillanes. So ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong po, possibility kaya na itong mga ipinasa ni Trillanes ngayon sa Ombudsman at ang mga ipinail niya noon sa Supreme Court ay talagang mabubuhay ba? Kasi actually mga kababayan, nangako po si Boying Rimulya kanina na itong patungkol sa mga ifinail ni Trillanes doon sa interview ni Katunying, no? Doon sa interview ni Katunying na nangako po si Boying na sa lahat ng mga ifinail ni Trillanes, kabilang dito yung kay Sara, kay Digong at kung ano-ano pa, no? Mahahalo na dyan yung smuggling ni Pulong, smuggling ni Manscarpio na asawa ni Sara. So, mamimix na dyan. So, ngayon ang nangyari mga kababayan, eto na. Dito tayo kay Boying. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting vice president kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo, pwede. Pwede. Pwede kong i-investigate at pwede kong i-prosecute kung meron kong laman ng investigation na nagsasabi na pwedeng i-investigate ang nakaupo. Walang immunity. Correct me if I'm wrong, wala yatang immunity si Sara. Ang presidente lang yata ang meron. So, according kay Boying, pwedeng i-prosecute, imbestigahan, tapos i-prosecute or sa madaling salita, uusigin. No? So, kahit nasa power pa siya, naku po, ombudsman ito. Matalino ito. Actually, mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, si Boying Rimulya po ay isa sa mga top-notcher po yan. Nako po. Ito pa. Na liable siya for a criminal act. Ano yun
Hindi lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po, Hala. congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang imbestigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. Paano yan? Kailangan hindi mo pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng ombudsman Gawing sa ebidensya. resulta ng anumang investigasyon Sa ninyo? impeachment. Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo sa Senate President. Kung sa Senate kung senator ang nasa sakdal. Oh, ganito. Halimbawa, si Sara. Ngayon, sa January, sabi nga nila sa January 2026, pwedeng mag-file ulit ng impeachment. So ngayon, kung wala pang nagpa-file ng impeachment, tapos merong magpasa doon sa ombudsman ng reklamo laban kay Sara, ngayon ay i-imbestigahan, tapos i-prosecute. Ngayon, pag i-prosecute yun, tapos walang effect kasi sitting vice president pa siya eh. So, pag i-prosecute yun, so may record ka na. Yung lahat ng ebidensya kung napapatunayan. Imbestigahan, tapos pag napapatunayan, i-prosecute. Ngayon, hindi siya pwedeng tanggalin kasi nga, wala naman sa batas na tatanggalin siya. Ang makakapagpatanggal lang sa kanya ay impeachment. So ngayon, doon na susunod ito. Alam ni Laila de Lima yan kasi DOJ Secretary si Laila de Lima. Ganito ang mangyayari niyan mga kababayan. Ha? Dalawang proseso yan. Either mauunang mag-file ng impeachment, tapos hindi na naman papayagan na ma-impeach, doon magpa-file sa ombudsman. So pag nag-file ka doon sa ombudsman, mananatiling vice president si Sara, pero pwede siyang persecute. Ngayon mga kababayan, ang mangyari dyan, unahin nila siguro na i-file sa ombudsman ang reklamo. Ngayon, pagdating sa ombudsman, syempre kakalkalin ka ngayon, imbestigahan ka ngayon. O pag napatunayan ka doon sa mga criminal act, no, o yung mga nagawa mong krimen, ay ipunin yon at doon na kukunin kung may mag-file man ng impeachment. So ang mangyari pala mga kababayan, dito sa sabi ni Boying, kung may mag-file lang ng reklamo kay Sara, katulad kay Trillanes, no, may nag-file ng reklamo kay Sara, si Trillanes, bubuhayin ni Boying yun. Kung bubuhayin ni Trillanes ang complaint niya. So ngayon, pagdating kay Boying, si Boying mag-iimbestiga ngayon. Pag napatunayan lahat ng mga aligasyon ni Trillanes at yung complaint ni Trillanes, iipunin yun ni Boying. So ngayon, pagdating doon, kompleto na-persecute na siya. Kasi napatunayan kung sakali. No? Yung mga criminal act napatunayan. So iipunin yun. Ngayon, pagkatapos doon kay Trillanes, halimbawa si Laila de Lima, magpa-file ng impeachment laban kay Sara. Yung mga nalilikom na ebidensya ni Trillanes at napatunayan ng ombudsman laban kay Sara, gagamitin yun ngayon sa Senado. At ang Senado na ngayon ang magkakalkal ng mga nalilikom kasi hindi naman pwedeng maghanap ng Senado. Antayin natin ang Kongreso, antayin natin ang Supreme Court, antayin natin ang Ombudsman. Hindi na sila manghihingi sa Supreme Court at sa Ombudsman kasi meron ng record. Ang tanong ngayon mga kababayan, lulusot kaya si Sara? Hala ka. Delikado ito. Naku. May tanong ko lang, si Boying ba kakamping? Matanong ko lang, si Boying ba kakamping? Mga kababayan, paki-comment nga. Si Boying ba kakamping? Naku po, mga kababayan. Ma'am Lini, Ma'am Chuna, hello po. Hala, hindi po Sir Ken. Nagtatanong lang. Hala ko. Naku, Diyos ko mga kababayan. Ito sa totoo lang, malakas ang loob nitong mga complainant laban kay Sara sa kanyang impeachment. Kasi nga, meron ng kaagapay sa ombudsman. Ala, Diyos ko, mga kababayan. Excited ako sa mga mangyayari. Kasi kung sakali man mag-file ng complaint or impeachment complaint laban kay Sara ngayong January or February 2026, syempre, lilitisin yan ngayon sa Congress, tapos pag na-impeach na naman siya another sa Congress, doon na naman sa Senate.
Ngayon, ang Senate naman, syempre, bago nila yan itutuloy, syempre, hihingi muna sila, liliko muna sila ng mga ebidensya sa Supreme Court at sa Ombudsman. So, much better siguro na unahin nilang i-complain sa Ombudsman pag naipon na, tsaka sila mag-file ng impeachment sa Senate. 'Di ba? Naku, Diyos ko, marami talaga. Sa totoo lang, Sir Pao. Hello, Diyos ko. Naku. Ito pa. Oh. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction na yan, aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan mag-drop from the rolls. Kung Vice President, Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the Oh, yan nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. So ang aantayin natin ngayon dito, ang aabangan natin ay may mag-file ng complaint laban kay Sara sa Ombudsman. Kasi kung ganito ang gagawin natin, kung ganito ang gagawin ng mga complainant, mag-complain sila at ipasa nila sa Congress at saka sa Senate, baka mangyari na naman ang nangyari noon na ma-archive. So siguro, uunahin nilang i-complain ngayon sa Ombudsman. Ngayon, pag napatunayan ang complaint nila, according sa pag-imbestiga ni Boying, di ba? According sa pag-imbestiga ni Boying, kasi si Boying walang sasantuhin nga, sabi niya. So halimbawa, si Trillanes, si Dilema, at kung sino pa, mag-file ng complaint laban kay Sara sa Ombudsman. Siyempre, anuhin ang Ombudsman yan ngayon, gigilingin yan, oo. Kukutkutin niya yan, kakalkalin niya yan. Hanggang sa mapatunayan na ang kanilang complaint ay totoo, accurate 100%. No? At i-persecute nila ngayon. So pag i-persecute nila, yung result nun, ipapasa daw nila sa Congress at sa Senate. So, kung halimbawa, yung isang grupo naman mag-file ng impeachment, yun na yung gagamitin ng Congress at ng Senate na may patunay na. Hala. So, ngayon, pag napatunayan sa Ombudsman na persecute siya, hindi siya pwede tanggalin. Ang makakapagtanggal lang sa kanya ay itong impeachment. So, kung matapos na sa Ombudsman, doon na naman tayo sa impeachment. Kasi mahirap kasi na unahin mo yung impeachment eh. Tapos ang mga mag-i-impeach or mga maglilitis doon sa Senado at sa Congress, manghihingi pa sila doon sa Supreme Court at sa Ombudsman. Much better, unahin mo yung Ombudsman para may hawak ka na, automatic tuloy-tuloy na yon. Nako po! Ngayon mga kababayan, sino ba ang Senate President? Next week daw, sabi ni Sentry, napanood ko kay Pinky Web, kaya exciting ito. Hala ka, Ma'am Zoe, nako. Yan, ito na. Sabi ko sa inyo, ayan na nga. Ayan na. Sabi ni Ma'am Emiliana da Maulaw, kontrabida ang mga senador, hindi nila pwedeng gawing kontra yan. Walang magagawa ang Duterte Black niyan kung galing na mismo sa Ombudsman. Kung galing na mismo sa Ombudsman ang result. Walang maitanggi. Kasi itong kasing Senado at Kongreso, magbe-base lang yan sila sa Supreme Court at sa Ombudsman. So ngayon, kung doon sa Supreme Court at sa Ombudsman, or either saan sa dalawa dyan, merong patunay, so yun na yung gagamitin nila, doon na sila magbabase. So walang mangyayaring archive, walang mangyayaring yung sinasabing forthwith na haharang-harangin. Walang ganun. Kasi bakit? Doon lang din naman, kasi actually mga kababayan, gusto kong explain sa inyo, itong Senado at Kongreso, hindi po ito korte. So, ang Senado at Kongreso, sila yung magbubutuhan kung i-impeach o hindi. Ngayon, saan sila kukuha ng basihan? Sa Ombudsman or sa Supreme Court. Ngayon, kung meron ng resulta sa Ombudsman, kahit wala na yung Supreme Court, automatically, doon sila magbe-base. Hala, patay ka, bata ka. Hala, Diyos ko, kinakabahan ako. Yes, independent body ang Ombudsman, Ma'am Ginger T. So, ibig sabihin, kahit kakampihan pa ng Supreme Court si Sara, mas mataas pa rin ang Ombudsman. Patay ka. Nako, wala na, Ma'am Rosalina. Kaway-kaway, mga DDS. At bukod dito, mga kababayan, no? Bukod dyan, sa iimbestigahan. Actually, mga kababayan, mabilis yan. Mabilis yan. Kung naalala ninyo, yung isang vlogger na nag-post ng headshot kay PBBM, di ba? 2 to 3 days, 1 week lang, aresto agad. Tapos sabi naman ni Attorney Kapunan ay
kay Corina interview, huhugutin na lang daw ang impeachment ni Sara, naka-archive. Putya, kent exciting. Kaya nga, Ma'am Zoe, actually wala nang dapat mag-file ng impeachment sa kanya kasi yung impeachment niya naka-archive lang naman, or sa madaling salita, ibig sabihin ng archive, nakatabi lang. Oo nga naman, sino pa naman ba ang mag-file ng impeachment kung nandoon na nga, naka-file na, bubuhayin na lang. Naka-archive lang eh. Bubuksan mo na lang. Ala, patay, ang bilis na nito. Kung ito iimbestigahan niya 1 to 2 months ng ombudsman, tapos ipasa ng ombudsman sa Congress at sa Senate, tapos bubuhayin yung archive na impeachment complaint, wala na, tapos na. Finish na. 'Di ba? Finish na. Wala na, Ma'am Lily Tonini. 'Di ba? Wala na. Isa lang ang masasabi ko dito. Hindi nga talaga aabot ng 2027, makukulong na talaga si Sara. 'Yun ang sabi ni Amy. Hindi aabot ng 2027, si Sara makukulong na talaga. Wala na tayong vice president nito. Nako, sinong papalit vice president nito? Either si... Hala! Alam ko na sinong mag-vice president. Romualdez. Ala ka, parang nabumirang. Parang nabubumirang. Parang nabumirang ang mga Duterte ngayon. Parang, alam mo yung swinerte sila ng kamalasan. Totoo. Swinerte sila ng kamalasan. Alam nyo, si Boying lang talaga ang tinik sa mga Duterte. Kahit sino, depende sa i-appoint ng Pangulo. Alam nga naman si Sandro gawing Vice President ni PBBM. Hindi yan si PBBM mag-appoint. Bakit? Sasabihin kasi conflict of interest eh. Sasabihin agad gahaman. Yan agad ang sasabihin ng tao. Hindi po. Hindi si PBBM sasali dyan yung mag-appoint ng Vice. Either Senate President or House Speaker. Dalawa lang. Dalawa lang yan ang pagpipilian. Senate President at House Speaker. So, si PBBM, hindi yan. Hindi yan si PBBM sasali dyan. Pero, ito, kasi, di ba, oo nga, naalala ko, wala na palang mag-file ng impeachment sa kanya kasi may impeachment na naka-file, naka-archive lang. So, ngayon, kung may mag-file doon sa ombudsman at mapatunayan ng ombudsman itong mga kasong ifinay laban kay Sara, huhugutin na lang yung kaniyang nakatago na impeachment, yung naka-archive. Patay. Patay talaga. Kent, naka-live si Sara. Hayaan mo siya. Patay kang bata ka.